Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, pinauuwi na po sa Pilipinas mga kabida ng Office of the Ombudsman. Ito hong si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kung talagang seryoso po siya dun po sa kanyang aligasyon laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito po'y patungkol ho sa issue po ng insertions mga kabida sa 2025 national budget. Kasi po, inakusahan po kasi ni Zaldico, ito kong si Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod po ng 100 billion pesos daw mga kabida na insertions na kanya hong ginawa dyan po sa 2025 national budget. Kaya nga, dahil dito, sa sunod-sunod po na mga video na kanya hong inilabas po, mga kabida, hinimok at hinamon po ng Office of the Ombudsman, ito pong si Zaldico na umuwi na po at i-formalize yung kanya hong complaint laban ho kay Pangulong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito hong public statement na inilabas po ng Office of the Ombudsman, mga kabida. Ito po. Public statement for immediate release, November 15, 2025. Sa bawat seryosong investigasyon, may tamang daloy. Ang mga testigo ay lumalapit, nagsusumite ng salaysay at dumadaan sa masusing verifikasyon. Mabagal man ito minsan, ito ay tanging paraan para masigurong ang hustisya ay matibay, hindi haka-haka. Pero pinili ni G. Zaldico na umiwas sa prosesong ito. Sa halip na magsalaysay sa tanggapan, inilalabas niya ang kanyang kwento sa mga video at social media. Dahil dito, kailangan naming huminto at suriin ang bawat sinabi. Dahil lahat ng testigo walang espesyal na dumaan sa parehong pagsusuri. Matagal nang bukas ang pinto ng ombudsman sa kanya. Matagal na rin naming hinihiling na ipresenta niya ang kanyang ebidensya ng maayos. At kung ang dahilan ng pag-iwas ay takot, malinaw naming sinabi, handa po kaming magbigay ng proteksyon. Ang kaligtasan ng isang testigo ay mahalaga sa katotohanan na hinahanap natin. G ko, umuwi kayo. Isumite ang inyong salaysay, ipaberipika ang inyong mga pahayag. Sumailalim sa parehong proseso na pinagdaanan ng lahat. Kung tunay na layunin ninyo ang hustisya, dito iyon magsisimula. Hindi sa ingay, kundi sa tamang proseso. So yun yung public statement po ng Office of the Ombudsman po, mga kabida, dito ho sa inilabas po na sunod-sunod na video, ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga kabida. Kung maalala po ninyo, kanina po naglabas po ng pangalawang video, part 2 po doon ho sa kanyang inilabas po mga kabida kahapon, Ito hong si dating Congressman Zaldico. Ito po ay patungkol po sa insertions sa 2025 national budget po, mga kabida, kung saan po inakusahan po niya ito hong si Pangulong Marcos na siyang nag-utos daw mga kabida para i-insert ito hong 100 billion pesos po mga kabida sa BICAM at doon po sa 2025 national budget. Okay? Now, sa pangalawang video po mga kabida, nilinaw po doon ho ni Zaldico na meron pong natanggap na 25 billion pesos. It's about 25% po doon ho sa 100 billion pesos po na insertion dyan po sa 2025 national budget. At aside from that, sinabi po ni Zaldico na yung mga sinabi, testimonya po ni Master Sergeant Orly Gutesa po makabida dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, totoo daw yon. Kinumpirma po makabida ni Zaldico na totoo yung mga sinabi po ni Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee hearings.
Ang kaso lang po, pinagdudahan po yung kanya hong testimonya, ano, mga kabida. Okay? Parang ginawa hong katatawanan po si Orly Gutesa po doon, ano? Dahil lang doon ho sa questionabling pirma, ano, ng isang notary public doon po sa kanya hong affidavit. Okay? So para bang diniscredit po makabida nila ito hong si Gutesa dahil lang po sa dubious na pirma, ano? Okay? So yun po, ano? Pero sa naging pahayag po ni Zaldico, ano, kung saan po kinumpirma po niya ito mga kabida, na malinaw po ito, ano, na nagsasabi po ng totoo ito pong si Gutesa. Hindi po nagsisinungaling mga kabida. Okay? Mismo ang tinag na mastermind dito ho sa issue po ng corruption sa 2025 national budget ang nagsabi na po, ano, na yung sinabi po ni Gutesa ay tama. Okay? So dahil ho dito, pumasok ito pong ombudsman. Alright? Gusto po nilang pauwiin ito hong si Zaldico para po formal po magsampa po ng reklamo mga kabida laban ho kay Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Okay? Ang kaso lang, paano ho masiguro po makabida ni Zaldico yung kanyang kaligtasan eh. Although nag-offer po ang ombudsman na proteksyonan ito hong si Zaldico sakali hong mag-decide po ito na umuwi po ng bansa, no, mga kabida. Yung ombudsman mismo, appointee po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, yung kanyang inakusahan po mga kabida. Do you think walang trust issue po dito si Zaldico, ano, mga kabida? Yung ang Senado na hindi po party po doon ho sa executive branch, another branch of the government po makabida, hindi nga pumayag si Zaldico na umuwi po dito, ano, para humarap po sa Senado. Sa halip po, Zoom sana yon mga kabida, kaso lang, hindi po siya pinayagan daw. Biglang nagdesisyon daw ang Senado mga kabida na hindi po siya ipapasok sa Zoom. Ito pang ombudsman, ano, mga kabida. See? Oh. So, paano yan? Okay? Ako, mas sold po ako dun ho sa suggestion po makabida ni Senator Ping, ano? Na kung gusto talagang magkaroon po ng face value, yung statement, salaysay po makabida ni Zaldico, okay? I-formalize na yon. Okay? Manumpa po siya makabida, ano? At inauthorize yung kanyang affidavit. Okay, pwede naman po siyang pumunta doon ho sa Philippine Embassy kung saan po siya ngayon, ano? Halimbawa, nasa US po siya ngayon. Okay? Pumunta po siya doon ho sa Philippine Embassy, mga kabida, ano? At doon po siya manumpa. At doon din niya isubmit yung kanyang affidavit. Alright? At siguro, kung papayagan po siya ng Senado, particular na po ng Senate Committee on Blue Ribbon, ano, mga kabida, na isasalang po siya sa susunod na pagdinig, mas mabuti po yon, ano, mga kabida, para po magkaroon po ng face value, ano, yung kanyang pahayag, yung kanyang salaysay po, ano, mga kabida. Kung yun lang po yung hinahanap po ni Senator Lacson, ano, para magkaroon po ng probative value, ano, yung statement po ni Zaldico, so hayaan po niya na pumunta po si Zaldico doon po sa Philippine Embassy at doon po manumpa. Alright? At isa lang po niya sa susunod po, ano, na pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, makabida, ito hong si Zaldico. So ito pong pasabog ni Zaldico, makabida, unti-unti po itong lumalalim, ano? Unti-unti po itong nagbukas po ng mga tanong, ano? Okay? Ang buong akala po natin doon po sa pangalawang video po niya makabida, ibubunyag po niya, ano, yung role po ni Martin Romualdez at saka kung sino po yung nakabinipisyo po doon ho sa 100 billion pesos po, ano, na worth of projects, ano, na in-insert po niya doon po sa 2025 national budget na utos daw, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, mga kabida. Okay?
Pero sapat na po yung kanyang pasabog po sa pangalawang video, ano? Yung pag-confirm po niya dun ho sa testimony po mga kabida ni Orly Gutesa, okay? At yung sinabi po niyang tumanggap po ng 25% na kickback ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? That's about 25 billion pesos po, ano? Doon po sa 100 billion pesos po na insertions, mga kabida, ano? So ito, meron pa pong pangatlo meron pa pong pangatlong video and we are assuming na mas matindi pa po ito ano sa first two videos po ni dating Congressman Zaldico, ano po mga kabida. Okay? Kaya na sinabi po ni Congressman Zaldico, yung kanya hong paglabas po ngayon, itong kanya hong pagsalita po ngayon mga kabida, meron po itong resibo. Meaning may ebidensya po ito, documentary evidence or merong mga pangalan daw, ano, mga kabida. So, abangan po natin yan, yung mga pangalan na isasangkot po niya, mga kabida, dito ho sa flood control projects at maging dito ho sa 2025 national budget, ano. Okay? At yung resibo na sinasabi po niya, documentary evidence. Okay? Parang tingin ko po kay Zaldico, parang kampante po, ano, mga kabida. Parang sigurado po siya sa kanya hong mga sinasabi po. Kasi po, siguro may hawak po na matibay na ebidensya ano, mga kabida. At yun yung medyo nakakatakot po, mga kabida, sa mga susunod po na araw, ano, yung paglabas po niya ng mga ebidensya, documentary evidence, ano. Yung maleta nga yung inilabas po niya na picture po ng maleta po, mga kabida, no? Marami hong maleta. So nagtugma po yun doon ho sa sinabi po ni Orly Gutesa, no? Na yung pera na nagkakahalaga po ng 48 hanggang 50 million isinilid po niya doon po sa isang maleta. Okay? Ang laman po ng isang maleta po nasa 48 hanggang 50 million po, ano? Yun yung sinabi po ni Gutesa po doon ho sa Senate Blue Ribbon Committee, ano po, mga kabida, ano? And meron pong 35 luggages, ano? Yung kanya hong sinabi. Ang laki po. 'Di ba? So, doon pa lang sa maleta, pasabog na po 'yon, ano? Ebidensya na po 'yon. How much more kaya yung iba pang mga dokumento po makabida na posibleng ilalabas po ni Zaldico? Yun yung aabangan po natin sa susunod po na mga araw, mga kabida, ano? At kailangan hong mag-isip po ang Malacanang ho dito kung paano ho depensahan po nila, no? Itong bawat pasabog na ilalabas po mga kabida ni Zaldico. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.